Isang taon matapos ang pagsasampa ng kaso ni Ana, April 8, 2022, ibinaba na ang warrant of arrest para sa kaso ni Paul at Betty na qualified theft. Pero ang dalawang suspect na tila nag-ala Bonnie and Clyde, hindi na raw makita. Hindi na sila pumapasok simula nung maimbestigahan ng gasoline station yung pagkawala ng kanilang pera. Actually, yung address na binigay o aming nakuha nung una ay dun sa Bulacan. Ngunit nung nag-conduct kami ng research, napag-alaman namin na yung ating pangalawang suspect ay nakatira dito sa bandang Rizal. Nung lumapag yung tropa doon, may nakuhang impormasyon na hindi pala siya ulit doon nakatira. June 1, 2024, nagkaroon na ng linaw tungkol sa lokasyon ng isa sa mga suspect. Kasama ang resibo, nagtungo ang CIDG DSOU sa Tanay Rizal para arestuhin si Betty. Nang hanapin sa unang lokasyon ng suspect, walang Betty na humarap. Ano po si Ate Opo. Wala, magtatanong lang po sana kami ng paupahan dito. Matapos ang 2 oras na paghihintay kay Betty sa unang lokasyon, sunod na tinungo ng CIDG, DSOU at resibo ang isa pang lugar sa Rizal. Habang kausap ng asset ng kamag-anak ng suspect, bumulaga sa mga operatiba ang hinahanap nilang si Betty. Ayun, lumabas. Labas ko liwanag. Sige, hindi na alis yan. Ito na rin ang hudyat para hulihin ng mga operatiba si Betty. Kayo po si Ma'am Habang binabasahan ng kanyang mga karapatan, si Betty hindi makapaghintay. Naghugas kamay agad siya sa nangyari. Tumatawag ako lagi sa kanila para doon po sa pera. Tapos ang sinasabi niya lang po lagi sa akin is, nagka-cut off yung, nagka-cut off yung bangko. Tapos wala po siyang mabigay sa akin ng deposit slip po. Tapos wala naman po ako nahawakan kahit piso doon. Pero ang say ng dati nilang bisor na si Ana, "Ama ka na, Betty!" Yung head cashier, dapat siya yung nagpapatupad ng policy sa station, lalo-lalo sa pera. Alam ng mga cashier noon na bawal kukuha ng pera na hindi nag-update sa management or utos ng management. Pero ang laging bukang bibig ni head cashier ay siya daw ang bahala pagka kumukuha siya ng pera. Sorry, Betty. Sa korte ka na lang po magpaliwanag. Napag-alaman ng resibo na January 5 nitong taon, nahuli na ng ibang unit ng PNP ang partner in crime ni Betty na si Paul, pero nakapagpiyansa rin daw ito agad sa pag-asang makuha ang kanyang panig ukol sa mga paratang laban sa kanya. Nitong June 11, 2024, nagtungo ang resibo sa Pulilan, Bulacan. Pero ayon sa mga taga-barangay, hindi raw nila kilala ang suspect. Hindi ko talaga kilala, hindi namin kilala yung taong yan. Ngayon po ay ika-13 sa buwan ng Hunyo. Nakuha po natin yung numero ng tiyuhin ng supervisor ng gasolinahan. Siya ho yung itinuturong parang primary accused dito sa naganap na nakawan sa lugar na iyon. Kanina po kami tumatawag. Ito na ho yung pang-ilang beses na attempt, subalit hindi ho kami sinasagot. Bukod doon sa mga tawag, magpapadala rin po kami ng text message dito ho sa tiyuhin ng supervisor. Baka sakali kong sumagot, pero nag-attempt na rin ho kami itong mga nakalipas. Hindi ho kami nakakatanggap ng reply sa kanila. Naharap sina Paul at Betty sa kasong qualified theft o paglabag sa Article 310 ng Revised Penal Code of the Philippines. Nakapag-bail na yung ating suspect last week, pero it doesn't mean na lusot na sa kanyang kaso. Magtutuloy yung hearing dahil sa pagkakahuli sa kanya. Pansamantala ring nakalaya si Betty noong June 7, 2024 nang magbayad ng piyansa na mahigit 120,000 pesos. Pero kung mapatulayang may sala matapos ang mga pagdinig sa korte, naharap sila sa 12 taong pagkakakulong. Sa amin, ma'am, siguro parang worth it lahat ng pagod at puyat. Hindi na sa part na nakatulong ka sa kumpanya. Mas mabigat ang parusa sa pagnanakaw kung sinira rin ang tiwala ng biktima. Nariyan ang batas para habulin ng mga abusado. Lalo na kung malinaw pa sa sikat ng araw ang mga resibo. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso.
Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.